Welcome back to my vlog mga kaabiyang. Ayan, so may signature na tayo ang ating kaabiyang. Magsisimula naman tayo ngayon sa paglaga ng ating pansahog sa ating pansit. Ang ating breast part na manok na pinakamataas sa protina. Ayan, so habang nag-aantay tayo na maluto yung ating manok, yan, magayat-gayat na tayo dyan ng mga pansahog nating gulay para sa ating pansit. So napapansin nyo, maghalo yung ating pansit, no? May bihon at may kangkong. And konti lang din yung ating gulay. Pagtapos naman natin i-ready yung mga gulay, ayan, maghiwa na tayo ng ating bawang at sibuyas. Luto na yung ating manok na pansahog. Ayan, sisimula naman na natin siya ngayong himayin. So, diba mga kabiyang, hindi ko siya hinima. Pinamitan ko na lang siya ng itak sa katinidor kasi mainit siya mga kabiyang. Ayun, story time muna tayo ng saglit. Alam niyo ba pagka nagluluto kami ng pansit, ang lagi ko naaalala dyan yung aking mother. Ayan, so miss na miss ko na yung aking mother dahil 6 years na siyang hindi umuwi dito sa Pinas. Ayan, sa sobrang bait ng nanay ko, nagsakripisyo siya para handa ang aming buhay. So ayun, kahit pa paano nakaraos-raos na rin. So ayun na nga, balik na nga tayo sa ating pagluluto syempre. Ayan, mix natin yung kalan. Nagisa tayo ng ating bawang sibuyas. Susunod natin dyan yung ating hinimay na manok. Gisa nyo lang ng konti kasi diba nalaga naman na natin yung manok. Kaya hindi nyo na siya kailangang lutuin ng lutuin. Titimplahan nyo na rin yan ng paminta, asin, at kung ano mang gusto nyong panlasa ang ilalagay nyo dyan sa ating pansit para masarap yung lasa. Kung sa tingin nyo pwede na yung lasa niya, pwede nyo na isunod yung ating gulay. Ay, unahin nyo muna yung mga matitigas na part para gisa-gisa nyo lang yan dyan. Ayan, isunod nyo naman yung ating repolyo saka yung pechay bagyo yan pinaghalo. Ganyan na kasi namin siya nabili. Balik tayo sa ating story time. Ayan, so, alam nyo ba yung nanay ko nagtitinda yan ng almusal. Ayan, tuwing umaga. Siyempre, almusal nga eh. Ayan, tas ako yung naglalako.
hanggang sa makalipat kami, ma-relocate kami, nagtitinda pa rin niya siya. So, parang siguro naisip-isip ng aking nanay na hindi na sapat yung panggastos namin sa bahay is, ayun, nag-ano siya, nag-isip siya na mag-abroad ako, ganyan. So, ayun, hanggang ngayon, hindi pa siya babalik. So, ayan, balik tayo sa ating niluto. So, dahil maliit yung ating kawali, inahon ko muna yung ibang gulay. Kasi para magkasya yung ating bihon. Baka mamaya kasi hindi na magkasya, kaya inahon ko muna yung iba. Kaya may natirang konti, and then pwede na tayo maglagay ng tubig. Tansyahin nyo lang muna yung tubig kasi pwede pa naman tayo magdagdag mamaya. Then takpan nyo muna, antayin nyo muna kumulo bago nyo ilagay yung bihon. So nakita nyo naglagay ako ng toyo dyan para sumabay na siya sa pagkulo ng tubig. And then nilagay ko na yung ating bihon para maluto na yan dyan. Ayan, lagi nyo uunahin pagka gusto nyo magluto ng kanton at bihon, uunahin nyo muna yung lutuin yung bihon. Ayan, pagka alam nyo na malambot na siya at nagiwalay-walay na siya sa kanyang pagkamatigas na form, sa kanya pa lang pwede ilagay yung ating kanton. Ayan, so, paghiwa-hiwalay nyo yan, ha. Balik tayo sa story time. Ayan, yun nga, 6 years na siyang hindi bumabalik sa amin. Ayan, parang ayaw na ata umuwi ni mother. Ayan, pwede nyo na ilagay yung ating kanton kasi naghiwa-hiwalay naman na yung bihon sa kanyang form. Bakit ba form ako ng form? Ayan, so haluin nyo lang ng haluin yan. Ayan. So, ayun lang. Namiss ko lang yung aking nanay kaya nasama ko siya dito sa aking kalokohan. Ayan mga kaabiyang. Ayan, alam nyo ba kaya bakit kaabiyang yung aking signature? It's because ayan yung aking tawag ayan yung tawag sa akin ng nanay ko. Alam niyo ba, yung mga kapitbahay namin noon, saka yung mga kasabayan ko ng mga kabataan, tuntua yan sila pagka yung nanay ko sumisigaw na ng, Abiyang, nasa ka na? Ganon. Kaya yun, nasanay na lang ako na tinatawag ako na Abiyang. At least maganda pa rin. Char. Balik muna tayo sa niluluto natin. So, halo-halo pa ng konti. Kasi syempre baka masunog yung ating ilalim ng pansit. And then nilagay ko na yung tinabi nating gulay kanina. And so saktong-sakto lang pala talaga siya doon sa nilutuan kong kawali. Pahabol pang oyster, di ba? Kasi nakalimutan ko kanina eh. Sure na talaga ni Abiyang. Maraming salamat sa panonood mga kabiyang. I'll be right back!